My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Hi mga ka-okra, this is Aiko from Singapore and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Hey la! Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Heto na ang pagbabalik ng one of the most loved episodes ng Siligang, ang Lutang Moments Part 2. Sabi nga ni Alice Guo. Chaneng. Pag-usapan natin yun ngayon sa ating episode. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world. Annyeong! Welcome to episode 196 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, together with our Eat Girl na nakakuha ng several messages tungkol sa pink na utong ni Kyle Echenique. Siya po ang sumbungan ng bayan. Oo. Sa pink na utong ni Kyle Echenique sa Drag Race Philippines. Yes, I love it. Kung si Isha ay isang drag queen, siya si Angel. Siya si Angel. Yes! Sa pink na utong. Kinu! Siya talaga yan, di ba? Yan ang At syempre, our master storyteller na si Mike Kwento Ako. Na pink din ang t-shirt. Hindi maklaim yung utong, kaya t-shirt. Nahirapan ako i-claim eh. Kasi ako hindi ko talaga i-claim. Upon checking. Upon checking, hindi pink. T-shirt. Hindi pink. Dark pink pala. Nalipasan na po tayo ng mga panahon na mamink-mink lang. Mamink-mink lang. Daan natin sa shirt na pink. Bago ang lahat, sabihin lang natin na ang Ka-Okra Challenge pa rin natin for this month ay ang pagiging part of Ronda for Roxy or Rosel Mariano, a fundraising effort for our sex bomb friend Roxy, who has been diagnosed with acute promyelocytic leukemia. For donations, you may send it directly to Rosel Kathleen Mariano's BDO account 0056303228851. Ulitin natin ha. Rosel Kathleen Mariano, BDO 0056303228851, or mag-member sa patreon.com/siligangsagabi dahil all our proceeds for the month of September ay mapupunta sa ating special cause na ito for Roxy. Diba? Yan ang natin for September. So, i-go nyo na yan. Hello sa mga bagong members. Mamaya malalaman nyo ang mga names nila. May mga bagong members. And I think dahil yan sa kagustuhan nilang tumulong kay Roxy. For the Thank funding. you guys. Yes. Thank you guys. Next month, ako naman po ang tutulungan. Yay. Hoy, wag natin sabihin yan. Ayaw natin ng ganun. Mas okay na tumutulong tayo kaysa tayo yung tinutulungan. Remember, okay? Kailangan ko lang po ng pambok ng ticket. Kailangan lang po ni Mike ng Neosip dahil po ang kanyang sipon ay medyo lang mabigat. Siya. Sipon lang po siya. Kaya-kaya mo yan. Hindi mo kailangan humingi ng tulong. Kakaloka ka. Yung sa akin po ay personal. Panggala. Ang gusto mo, panggala. By the way, we are on our way to 1 million downloads. Kaya naman keep on sharing the pod and stream our episodes sa Siligang Express on Mondays, 10 a.m. and Siligang sa Gabi main episodes every Wednesdays, 12 noon, wherever you get your podcast. Okay? At sa mga nasa YouTube, mag-subscribe na kayo kasi may pasabog na parating sa YouTube on our 200th episode. So, go na. Yes. Simulan na natin, nagkalap tayong muli ng mga lutang moments from the internet. Ito ang pinaka gusto ng mga tao sa Instagram noon, ha? At babasahin natin sila dito. So, relax lang kayo dyan at enjoy nyo ang episode na ito. Simulan ko na ba?
Game. Ito ang first lutang moment na galing kay Joanna! Joanna! Nakita ko yung edit na sa Frozen. So, sa Moana yung nakita ko. Yung sa Hindi ko pa Moana. nakita. Yung sa Frozen yung nakita ko. My name is Joanna! Ganun yan sa Moana. Nakakatawa. Ang galing kay Joanna. Ano to screenshot ng conversation. Pero siya lang lahat yung nag-message. Sabi niya, Okay. Be, ha ha ha. Dumaan akong karinderya kanina para bumili ng ulam. Para kakain na lang ako pag uwi ko sa dorm. Tapos, nang naglalakad na ako, napansin ko na sinusundan ako ng isang lalaki. Tinatawag pa ako. Siyempre kinakabahan na ako nun kasi gabi na nga. And like, baka may gawing masama sa akin, ganyan. Hirap na hirap ako sa mga binibit-bit ko. Kahit tumakbo ako, naabutan ako ni kuya. Ano pa diba na to? Nadala ko pala ang takip ng ulam na narinig. Bakit? Paano? Kasi Takip ng... luta nga siya. Diba usually pag nasa karinderya ka, pag tumitingin ka ng mga ulam, ay ito po. Diba may takip yun? Yung mga kaldero. Hindi ko ba kumakain sa karinderya? Kasi may kasi yata hindi kumakain sa karinderya eh. Hindi, Alam mo naman kumakain yan. kami sa karinderya, pero yung hawak mo yung takip, nakaalis ka na. Take out siya. Take out. Nakakatawa na hinabol siya. Oo, at akala niya may gagawing masama sa kanya. Pero no. Ito naman. Sabi ni Tony. Okay. Siyempre hindi ko sabihin mga surname kasi baka for privacy. Sige. Sabi ni Tony T, naglalakad kami sa flyover ng Balintawak. Ay naku, dyan natagpuan yung dyan dumaan si Sheila. Si Sheila Guo. Di ba? Dumaan sila ng Balintawak toll gate, sabi niya. Tapos may mukhang holdapper na lalaki. Ito na naman yung mga mukhang holdapper. Sa takot, bigla kaming sumigaw ng kapatid ko ng takbo! Ayun, lahat ng tao nagtakbuhan, pati si manang suspect na holdapper, sobrang bilis ng takbo, nauna pa sa amin. Minsan judger din kayo, Judgy. Totoo. Oo. Judgmental na lang. Kasi True. sa atin talaga, kahit minsan mukha kang holdapper or minsan ganyan, minsan talaga hindi naman ganun eh. Mukha lang talaga. Pasensya na. Pero kasi Mukha minsan lang talaga din, minsan yung parang may intuition. may kutob. Ganun ba yun? May kutob. Di ba? Yung parang Oo. ganyan. Na, ay parang yung kung tumingin siya o kumilos siya, parang ganyan. Pero magulat ka, pumasok din sa bahay mo. Ay, hindi, pares na tayo ng ruta. Ako to. Mama mo ako. Mama mo pala. Nakalimutan mo pa na mama mo yung kasama ko. Sorry, ma. Yun ang pinakalutang sa lahat. Oo. Akala ko mag-isa lang ako. Hindi mo kaya. Ito, baka magustuhan mo to, Mike. Ha? Ano ba yan? Wait lang, hindi pa ako ready. Sobrang takot yung pasyente ko na kuhanan ng dugo. Very ikaw, di ba? Tapos nag-advise ako na basta huminga lang siya ng malalim kapag sinabi ko. Okay. Pero, nung tutusok na ako, ang nasabi ko, Ma'am, tutusok na ako ng malalim. Lalo natakot siguro yun. Lalo natakot. Hindi ko ma-imagine pag ikaw to, Mike. Kasi nga, isa kang, diba, takot sa injection. Nahina ako. Tutusok na ako ng malalim. Unless, ibang tusok yung naisip mo. Kaya ka nang hina. I think magkaka-energy ako nun. Magkaka-energy. Ibang tusok pala ang gusto. Ay, grabe naman ang Pero first one. bakit nga nag-umpisa na takot ka sa karayom? Kasi lagi mo sinasabi na takot ka sa injection, pero... Hindi lang ako sanay ng may regular check-up kami dito sa bahay. Parang ganun. Parang, di ba, meron dati parang yung mga family na regularly nagpapa-check up sila as family, Totoo. general check-up, ganyan. Dental, Sa amin wala. di ba lahat? Dental, Oo. hindi Kami din. Ngayon na lang, nung kaya ko Oo. na, saka na lang ako nagpa-dental. Well, dati, nagpabunot ako isang malaking Pero, hindi ako yung ma-dental, ma-medical. May isa kasing scene dun sa movie ni Mr. Bean, Johnny English. Talaga ba? Oh.
na spice siya. Tapos, mag-i-inject siya ng pampatulog sa sarili niya na inject. Tapos, okay. Nalambot yung legs niya. Hindi siya makagalaw ko sa mood. Diyos ko, talaga ba? Yun ang minanggalingan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung yun talaga Pero, yung lolo ko talaga, si Angkong, yung lolo ko sa father side, nalaman ko na sobrang takot din niya sa dugo. Sa dugo? O, sa dugo. Hindi sa injection. Hindi sa injection. Pero hindi ko, kasi syempre associated yung injection sa dugo, di ba? Sa bagay. So, hindi ko alam kung ano ba yun. Inherit ko ba yun? O parang, basta, hindi ko alam. Feeling ko lang may similarity kami ni Angkong dun sa part na yun, na parang takot sa dugo and or injection. Parang may birth certificate ba kayo ni Angkong? Baka connected sa yun Ay. Oh my God. Lumaki din ba sa farm? Oo, lumaki ka ba sa farm? Hindi. Sa warehouse naman lumaki si Angkong. Nasa processing na siya. Nasa warehouse. Yes. Pero nasa likod yung farm ng warehouse. Nasa likod na. Sa Bambande. So ito, sabi naman ni Ara Rodora. Sa work, si kuya nagpasalamat pagkatapos ko ibigay ang order niya. Parang na-puzzle ang utak ko. Hindi ko alam nun kung ang sasabihin ko ay you're welcome or no problem. Sa halip, ang nasabi ko, your problem. Your problem. Kahiya, natawa na lang si kuyang customer, employer ko at ang coworkers ko. Siguro para siyang parang yung fast food server. Di ba baka ganun yung niya? Kasi binigay daw yung order So baka ganun yung... Paghalo na yung mga greetings, mga replies. Minsan nangyayari talaga yung ganun na parang pag tumatak sa isip mo yung sinabi, yun na yung nalalagay sa mo, di ba? Yung next mo sasabihin. Sabi hindi ko mabasa yung name niya kasi parang Arabic yung name, pero Pinoy naman siya. Sabi niya, nung pababa ako ng bus sa may tapat ng mini stop, ang naisigaw ko, pakibaba po ako sa tapat ni Minnie Mouse. Ni Minnie Mouse. Ayun, namula ako sa kahihiyan. Feel ko pa naman yung pagkakasabi ko that time. Ayun, Minnie Mouse. Wala kasi mini stop, diba? Gusto ko na mini stop chicken. Ito. Sabi ni Louie Pined. Sabi ni Louie. Nabanggit ko yung apelido. Sabi ni Louie. After work, palabas ako ng office and pauwi na rin. Nakasalubong ko yung boss ko sa stairs. Tinanong ako, pauwi ka na ba? Sumabay ka na sa amin, on the way din kami sa Angeles. So ayun, sumabay nga ako hanggang Angeles City. Pampanga yung Angeles, di ba? Pagbaba ko sa sasakyan ni boss, bigla ko naalala na may dala pala akong sasakyan. Oh my God! No! Sabay, tawag ng jeep. Commute pabalik ng office para kunin ang kotse ko. Haha. Hindi ko makakalimutan na nakalimutan ko na may kotse pala ako that day. Oh my God. Kasi... Alam mo yung nung college, madalas ka magpa-print, diba, sa mga print shop? So, kuya pa-print po, ganun. So, marami akong instances na ganun nung college. Tapos, nung may time sa school, inaabot ko yung USB ko sa professor. Kasi, check niya yung gawa ko, digital art, ganyan. Ang nasabi ko sa prof, imbis na, sir, ayoko na sabihin yung pangalan niya. Sir, ganito. Ang nasabi ko, Kuya, ito po yung akin. Tapos, nasabihan ko. Kinuya. Tapos, hintayin sa akin ni Sir, Oh my God. Tapos, sila sa Vel, nandun sila sa Vel noon. Napita sila, huy, siya kinukuya mo si sabi ko, tapos ako parang, di pa nagsisink in sa akin na, mali yung nasabi ko. Mali. What do you mean? Parang sabi ko, sorry po sir, ganyan. Cute pa naman yung prof na yun. Ayun. Lumabas din. Kaya ka nawindang. Kaya wala siya sa hulog kasi cute yung professor. Pero isipin na sabi ko, Kuya, ito pa yung akin. Sorry po sir, si Sir Leo. Sir Leo. Ay, doon niya banggitin. Pero sinabi mo. Feeling ko naman di siya nakikinig ng podcast na to. Sir Leo from CFAD UST. Hi, Sir Leo. Alam niyo na po kung sino ka. Sir Leo, gwapo daw kayo. Patingin. 41 ba? 41 ba siya? Ilan to? Ay.
Hindi ko alam kung ilang taon na siya. Ay, kasi nag-ask yung Mike eh. Sabi pogi daw. Baka 40. Pero may chismis nun na kamag-anak niya si John Lloyd Cruz. So, ganun siya Akala ko si ka-pogi. Leo Martinez. Ganun siya may ganun yung vibes Like mo ba yung mga niya. ganun, Mike? Yung mga parang John Lloyd din. Tingin nga, tingin. Hindi, kung kamukha ni John Lloyd, game ka. Kamukha ni John Lloyd. Ako mas sa personality ako nag-ano eh. Charot! Mga kamukha lang ng isang araw. Hoy, grabe yung kamay ni gantong ugat. Mga ganyan yung messages. Uy! Hindi ka mas sinabi. Hindi ka sabi ko sino. Huy! Diba? Oh. Sinend ko lang naman yung picture ni Gablogman sa group natin. Sorry. Mga Viva Max, ni Gablogman. Tapos, Grabe naman kasi. Grabe yung kamay ni ang ugat. Ganun yung mga message mo sa amin. Tapos personally ka tumitingin. Grabe naman. Si Gablogman naman yun. Hi, Gab. Matagal mo ng crush si Gablogman, no? Yes. Kaya nga, ang dami kong inedit nung nag-guest siya dito, di ba? ang daming lag time. Tulali, ang isang mic time. No? Ito, sabi ni Xiaomi. Sabi ni Xiaomi. Xiaomi with your love. Shower yun. Shower. Sabi ni Xiaomi, yung nag-screening kami ng mga batang babakunahan laban sa tigdas. Tapos ang naitanong ko sa nanay ng bata, imbes na nasalina na po ba ng dugo, umiinom po ba ng dugo? Nagulat. Pagod na si ate ko. Pagod na siya. Vampira. Vampira po yung anak ang vampira nito. Ay, opo. Doon nag-umpis ang pagkalat ng virus. Hindi mo kaya. Ano kasi siya? Ano ba yan? Ito. Sabi ni Carl, nakasakay ako sa FX at biglang naalimpungatan. Di ba nakakatulog kasi tayo sa biyahe. Pagkatapos, tinanong ko yung katabi ko kung bayad na kami. Ang kaso, hindi ko naman siya kilala. Oh my God! Ito. At sabi ni Jao, nung papunta na ako sa exam ko, nagmamadali na ako, kaya ako nag-pedicab. Kumakain ako ng pandesal habang nasa loob ng pedicab. Nung magbabayad na ako, inaabot ko na sana yung bayad ko. Kasi bago ko iabot yung bayad, nasubo ko yung 20 pesos sa... Oh, no! Nalito-lito na siya. Nalito na siya. Nasubo niya yung 20. God. Nakakalito naman kasi talaga pag ganyang gutom ka at nagmamadali. Oo. Yan ang first batch ng ating mga lutang moments for this episode. Magbabalik ang Siligang sa Gabi, the podcast. Hi mga ka-okra, this is Aiko from Singapore and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Hey la! This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Break time muna sa usapang sabaw moments or lutang moments. Time for our member, Sharara. Hello to our certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/Siligang sa Gabi. Hi sa inyo, Lemon, Camille, Jermaine, Stella, Nix, Marinil, Ana, Jean Y, Joseph Kirby, Manags, RJ, Ivy, Valerie, JP, CJ, Mama Batumbakal na ni Rio, Moana, Primrose. Hi sa inyong lahat. Hi guys! At hello din sa iyo, Maida, Chloe, Jay, Cassandra, Marky, Mickey,
Ren, Aid, Kat, Deanne, Sheena, Jerwin, Jamiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ati A, and Mads. Hi guys! Hi guys! Yes! Hello din kay Franklin, Adi, Zarina, Aiko, Moy, Kims, Ozel Mark, Vernice, Norly, Jenny from the Block, Emma, Maui, Tita Cecil, Bell Shane, Fernie ng Carla, Nurse Buen, Manzo, at kay Dave. Hello sa inyong lahat. Hi guys! Thank you to all our members dahil sa inyo may once a month live recording na tayo dahil we do members only live recordings tuwing end of the month. Plus, dahil din sa inyo ay nakakatulong tayo sa ating chosen charity for the month of September, ang Ronda for Roxy, a fundraising effort for our friend Roxy Mariano. Mag-subscribe na sa patreon.com/siligangsagabi at make sure na kayo ay naka-auto-renew ha. Kasi meron sa inyo na, or i-check nyo yung mga transactions. Minsan na-decline yung cards. So, hindi nyo alam na hindi na pala kayo member. So, check nyo yun lagi. Idiretso na natin ito sa i-shoutout sa gabi. Today's shoutout ay nanggaling kay Kima. Sabi ni Kima, ang nagbabalik kantots. Ha ha ha. Grabe naman Isha. Kantots, ni kantots. Kantots! Yun yung iba sabi yung ko. Rinig, iba, di ba Mike iba? Iba ang gusto nyong marinig. Di ba si Mike kinilig? Naging pink ang nipples. Bigla naging pink ang nipples. Ang kantots. Ayan. Kantots. How did I say it ba kanina? Oh my kantots. God. May MTRCB tayo sa ginagawa natin. Tama. Kantots. Yes. It's the thoughts that count. Yeah. Kantots that count. Ha ha ha. Sabi niya, funny episode this week ha. Love it. And I didn't realize ako pala yung intro this week. Kaloka. Ay, sabi ko true. sa sarili, familiar boses yun. Tas nag-cringe daw siya. I remember sa wine storage ko pa ni-record yan ng patago sa work. Oh. So, noon pa pala. And sabi niya, 1 year na pala akong stay-at-home mom. So, in fairness sa'yo, mahirap kayo maging stay-at-home mom. Totoo so, yan. Go lang, Kima. Nag-message din siya sa Kima. IG. Yes. Sa IG, sa chat group, active yan si Kims. Diba? At Patreon yan for the longest time. Yes, OG ka-okra yan. True. May one time kasi sa personal IG ko, nagpo-post ako ng mga pagkain, tapos nagpo-poll ako doon. Tapos nag-DM sa akin si Kima, sabi niya, nakakatakam daw yung mga pinopost ko, naiinis siya. Tapos gusto na niya samgyup, ganyan. Pero hindi siya makapag-samgyup kasi medyo may problema siya sa tiyan. So, kaya sana ngayon pwede ka na mag-samgyup, Kima. No, tagal na nun. Namin pa namang samgyupan sa US. Di ba sa US naman si Kims? So, yes. Yeah. Namiss namin kayo mga ka-okra, mga Patreon members. So, abangan nyo kasi magla-live na kami soon, ha? Kasi magulo ang schedule. Kagaya ngayon, iba na naman yung schedule. Kakaloka. So, abangan nyo lang yan, guys. Kapit lang kayo. They'll understand. Yes. Thank you. At kung kayo ay gusto nyo ring ma-shoutout, i-DM nyo lang kami sa lahat aming social media pages. That's at Siligang sa Gabi, SILLYGANG sa Gabi. Sa lahat ng ng social media platform. Mag-DM kayo dyan or mag-comment sa episode na ito ng Spotify. So, pwede nyo i-scroll up yung app ninyo and makikita nyo may comment na dyan. Pwede kayo mag-comments para mabasa namin yan dito sa Shoutout sa Gabi. Go! Yes. So, push nyo na yan. Back to the episode. Ito na nga ang batch 2 ng ating mga sabaw at lutang moments na nakita natin sa internet. Sabi ni Eric, high school ako, sumakay ako ng jeep. Habang bumubunot ako ng pamasahe, may pasaherong pumara. As in, nagpara, ganun. Hindi ko alam, pero tumatak sa isip ko. Kaya nung nagbabayad ako, ang sabi ko, manong para po. Huminto yung jeep, pero walang bumaba. Tapos sabi ko ulit, manong para po. 4 na beses ata huminto yung jeep. Sa ako lang napagtanto na dapat pala manong bayad po. Nakakahiya, hindi na ako pumara. Nakisabay na lang ako sa mabumababa kahit malayo pa ako sa kanto na. Oh my God. Uy, may ganyan din ako experience. Di ba nakakaya magpara? Minsan Bakit yung ka mahiya? Ewan ko, nahiya ko yung, alam mo yung tahimik sa jeep, tapos
alam mong kailangan mo na bumaba. Hindi ako makapara. Tapos sabi ko, shit, lumagpas na ako sa kung saan ako dapat bababa. Tapos naghihintay na lang may pagpapara. Tapos doon ako sasabay. Paano pag walang bumaba? Paano pag malayo lahat? Malayo yung lakarin ko. Ganyan. Yung parang wala na akong choice. Bababa ako. Tapos maglalakad na lang ako. Siguro pinakamatagal ko mga 10 minutes yung lakad. Na walk? Malayo. Oo. Ngayon ako nakarinig ng ganyan. Hiyang-hiya ako magsabi ng para po. So, mas gusto mo yung yung na-invento na pull this string to stop. Diba yung mga ganun sa jeep dati? Ay, hindi ko pa na-try yun. Oo, hindi ko pa na-try. Yung pag hinila mo, yung Oo, iilaw. Tapos, gusto ibig sabihin ko yun. papara ka. Or masaya ako pag may nakakasabay akong, oh my God, dito rin siya bababa. Ganyan. As in, lagi yan? Lagi yan? Nahihiya siguro ka nung first year ako in college, yun ang pinakamalala struggle sa akin na magsabi ng para. Kaya noon, kahit na ang hirap, doon ako umuupo sa tabi sa dulo. Driver. Para madali mag-abot. Nahiya din ako magbayad po. Ganyan, nahirapan din ako noon. So, doon na lang para abot ko agad. Abot ko agad, masabi ko agad, manong sa tabi na lang po. Tapos ang struggle kapag bababa ako, kailangan ko bilisan kasi ibang driver, 'di ba, hindi ka pa nakakababa, gumagalaw na, alis na siya, diba? So sabi ko, ayoko na ng ganito. Wow. Ayoko na ng ganito. Ang angas dati pag yung bababa ka habang gumagalaw yung jeep. Delikado yun eh. Pero pag yung totoo, dati sa akin, parang shit, ang galing nila. Paano nila nagagawa yun? Na parang manong para po, tapos hindi pa tumitigil, bumaba na sila, sabay takbo. Di ba dapat ganun yun? Yung gumagalaw pa. Gumagalaw pa yung jeep. So, kung galing naman. Kahit yung sa back ride ng tricycle, di ba pag yung bababa yung mga tao doon, tatakbo rin sila kasabay ng trike habang tumatakbo yung, ang galing sa ko, paano? Tapos hindi ko tinry kasi alam kong lampa ko at madadapa lang ako pag sinubukan ko. So hindi ako bumababa hanggat hindi tumitigil ng full stop yung sasakyan. Oo, hindi ko na rin kaya. Correct. Alam na ko na mangyayari. Second year, third year, fourth year na ako natuto na. Hindi. Or wala na akong choice kasi wala na maupuan sa jeep kundi yung dulo. So, kailangan ko talagang sabihin na bayad po. Yun na ako natuto. Hindi na ako, yun. Kasi nakakaya talaga noon. Ewan ko. Noon wala akong choice noon yung nasa dulo kasi ako talaga yung mag-aabot. Yun yung sabi ko, ay, ayoko na ng ganito. Wow, ayoko na ganito. Ako lahat nag-aabot. Pati sukli. Ako sa sukli. So, sabi ko, it's about time na una doon muna ako sa gitna. Sabi ko, okay, kaya ko na siguro umupo kahit saan. Wow. Yung Mike Tangra, yung pagpapanggap na kunyari, alam niyo yung pinag-uusapan namin. Oo nga. Anong sabi? Happy ako sa iyo, Ish, na natutong sumakay ng jeep. I'm so happy. Ano sabi? Anong kwento? Hearing your story, it's amazing. Sige. It's amazing. Yeah. Visit ka talaga. Ayun. Ito, sabi ni G. Sabi ni G. Elementary days. Yung kasabay ko sa paglalakad si Crush pagkatapos ng klase. Nakatabi ko pa sa harap ng jeep. Tapos pagbaba ko sa jeep, naalala ko yung kapatid ko, hindi ko naisama. Oh no! Oh no! Naiwan ang kapatid. Ako parang may ganyan din ako na instance nung... Iniwan ka? Ang sakit. Ang sakit! Sorry. Nung prep ka. Ganito. Naiyak. Naiyak ako doon, Jen. Sorry. Hindi ko kasi alam, nung parang field demo yata yung December or Christmas party ba namin sa school. Nasa preschool ako, tapos yung ate ko, elementary. So magkaiba kaming building pero same school. Alam ko, sinabi sa akin ni mama na, dito ka lang ha, huwag ka nang sumabay sa service. Kasi sabay na tayo umuwi. Puntahan ko lang si ate. Ganyan. Tapos, dumating yung service namin. Excited ako. Nakipag-unahan pa ako sa mga ka-service ko na pumunta dun sa tricycle. Sa tricycle. Kasi unahan kami. It's either sa back ride ka or sa loob ka. Gusto ko kasi back ride ako. Ganyan. Din dumating yung service. Una-unahan ba yan? Pwesto, ganyan. Tapos pag uwi ko, doon ko naalala, sabi pala ni mama, wag akong sumabay sa service. Nauna ako sa bahay. Walang tao sa bahay. Nakalak yung bahay. Nakalak yung bahay. Yung bahay namin,
kapag diniretso mo pa doon, parang isang kanto far. Ano tawag na isang kanto? Isang kanto far. Sa kanto, kung saan yung bahay. Ano ba? Basta from our house. One kanto away from your house. Ayan, one kanto away from our house. Nakatira doon yung tita ko, naka-apartment. Doon na muna ka pumunta. Kasi nga wala kong Tsaka preschool ka pa lang, so sobrang bata mo pa. Oo, parang prep yata ako nun. Oo. O di, ano yung nanay mo na, asan si Mike? Oo, paano iniwan ko siya dito? Hindi, sabi na lang nung teacher ko na, nasundo na po ng service. Okay. Buti may nagsabi, no? Hindi rin naman sinabi nung mama ko sa teacher na huwag mong pasabay anak ko, ha? Charot. Hindi kaya nauso dati yung actually ngayon yata nauso na yung parang may ID na yung magsusundo sa mga bata. Parang may ganun sa schools, di ba? Parang may pagkikilanlan kung sino lang yung allowed na sumundo sa mga bata. Kasi parang hindi sila nakakasama kung kani-kanino. Di ba may ganun? Yes. Totoo. Kasi delikado. But anyway, yun lang. Ito wala siyang name, pinabura niya. Sabi niya, sabaw moments ko yung sobrang pagmamadali kong umalis sa bahay. Bumiyahe akong walang suot na bra. Napansin ko na lang, nasa jeep na ako. At napahawak ako dun sa hawakan ng kamay. Kaya pala ang presko at walang haso. Naramdaman niya ang cool breeze. Buti na lang, malaki yung bag ko, pinang-cover ko na lang. Pagdating ko sa pupuntahan ko, pinahiram nila ako ng extra shirt para daw hindi bakat. Oh my God. Alam mo, may ganyan din ako. Saan ka nagpunta? Yes. Pink ba? Pinapatanong nila, pink daw. Pink daw ba? Ang daming, siya sa akin. Ganun, parang una sa grocery. Madaming beses? Ganun siya ka-presko Ganun siya ka-presko kapag... Na mararamdaman mo talaga? Minsan kasi, makaka-relate dito yung mga girls na, minsan ang nakakangalay magbra. Kasi siya, parang... Bakit? Ang sikip. Hindi man masikip. Like parang... Alam mo, may extra layer. Parang Kaya iba yung feeling na pag uwi, tapos magtatanggal ka ng bra. I think the girls can relate to this. Parang for the longest time, parang isipin mo parang buong araw ka naka-seatbelt. Parang ganun. So pag tinanggal mo, parang the babies are loose. The babies are loose. Parang nag-grocery ako. The babies are free. Oh. Yes. Naramdaman mo, free sila. Sabi ko, wala ka, fudge. Buti na lang may jacket ako nun. So, ganun, ko na lang, ganyan. Siguro, tsaka laging yan. Di ba laging, staple look ng mga girls. Kasi yung sisters ko ganyan din pag sa bahay. Yung lagi naka-towel. Yung may isa pinatawel. Na kapag nakapambahay lang sila, tapos lalabas, kunwari may tao na biglang kumatok, magtatawel muna sila or bibili sila sa sari-sari store, magtatawel lang yun. Yung tatakpan ng towel yung harap, tapos lalakad na sila, ganun. Okay na kasi yun. Kaysa magbra ka, diba? Kaysa hassle na magbabra. So hassle pala talaga siya. Okay. Pag sa lalaki, okay lang na hindi nagbe-brief, tapos bibili ng sa tindahan. I think okay lang ata sa inyo yun. Hindi kami nagtatawel. We set our baby free. Oo. So, pag naglalakad kami, tatlo yung paa pag naglalakad. Ito, sabi ni Maria, ito ang dami nangyayari na nasa jeep. Habang nasa jeep ako, nakatulog ako. Tapos may missed calls. Tumatawag na pala yung papa ko. So, nagte-text ako sa kanya. Nasa tabi ako ni Manong. Napansin ko na malapit na ako sa Walter Mart. Nakakaloka. Nasabi ko kay Manong, Daddy, dito na. Tatay pala niya? Daddy, dito na lang po ako. I love you. I love you po siya. I love you. Kay Manong, G. Hindi mo kaya. Alam mo kasi usually sa commute, it happens. Yung gutom na gutom ka na. Di ba? Yung gutom na pagod ka na, init ka. So, hence the kalutangan moments. Di ba? Prof ko nga na kuya ko. Kuya, ito pa. Correct. Ito, sabi ni Irish Me, yung kanina, bago ako pumasok,
nakasakay na ako sa wave nung na-realize kong pinagtitinginan ako ng mga schoolmate ko nung nasa school na ako. Tapos dun ko lang na-feel yung hiya ko. Kasi may tuwalya pa pala ako sa ulo. Oh my God. Paano? That was funny. Yung gamit ko pa ng tsinelas, yung pambayad. Pangbahay. Baka pambahay. Gamit ng tsinelas pambahay. Oo, baka pambahay. Okay. Oo, grabe, uwi ka agad ako nun, ha? The visual. Oh my God. Kasi yung girls, diba, hilig yung magpupulupot ng, yung hairs, ng towel. Oo, correct. Nakakatawa. Hindi ko kaya. Ito, message siya, thread ulit ng messages. Sabi niya, nag-message siya sa Victory. May biyahe po ba kayo pakalumpit Bulacan? Nag-reply yung Victory. Sabi niya, hello, Jem. Thanks for messaging us. We are Victory, a church that exists to honor God and make disciples. Iba pala, mali. But Waling it seems Victory. you are looking for Victory Liner Incorporated. I love it. You may want to visit their Facebook page. Oh, sorry. Tinuro pa yung Facebook page. Ganon. You help. Customer You service. Tama. Ang ganda. Ito, last. Oh my God. Ito medyo related dun sa experience my kuya prof mom-ish. Sabi niya, nasa messenger sila, messenger thread. Sabi niya, Sir, good evening po. Magpapakonsult lang po ako ng chapter 2. Siguro nagagawa ng thesis or something. Or ng research. Ang file name nung research na sinend. Diyos kong research to, ayoko na, .doc. Hindi niya na-redeem. Hindi niya na-redeem. Tapos sabi niya, ay, sorry po sir, hindi ko na-rename, sorry po. Nag-reply si sir. Sige, naiintindihan ko naman. Paki-check na lang yung correction ko. Sabay send ng file, nakalagay. Ulitin mo ito para pumasa ka, .doc. Oh my gosh. Dapat chinik niya muna. Correct. Yung feeling ko nga, lutang na. Yung pag yung puyat-puyat ka na, di ba? Pag research, ang dami kong ganyan din. Nung nagtitesis ako, may mga times sa parang may balik sa akin yung supervisor ko na nasa yung correction nito. Kasi hindi ko na nagawa. Kasi nga akala ko nagawa ko na tapos hindi pa pala. Yung mga ganun. Kaloka. Nakakaloka ang mga lutang moments nyo guys. Ha? So kung may mga lutang moments kayo, i-comment nyo dito sa Spotify. Mag-comment lang kayo. Or saan man kayo nakikinig, i-comment nyo lang yan. Malay nyo makabuo tayo ng lutang episode 3. Diba? Lutang part 3 sa mga comments. So go, i-push nyo na yan. Mag-comment kayo. Let's go. Ang saya pero ang serious ng ibang kwentuhan sa uncut version ng episode na ito kung saan sinagot natin ang socially relevant question na kwentanong na bakit nga ba may kahirapan pa sa 21st century. Yan ang pag sinagot Pilipinas talaga pinag-uusapan, talagang kailangan magseryoso tayo. Oo, totoo. Ito ay matatagpuan ng members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi. Kaya naman be a Ka-Okra Pro or Ka-Okra Pro Max member ngayon na. At mag-join na kayo sa Extra Sabaw for a chance to win 900 pesos. Yan ang jackpot prize natin sa Ka-Okra Olympics. Kailangan nyo mag-join sa Extra Sabaw dahil nandyan ang games natin. Punta lang kayo sa Facebook at hanapin ang Extra Sabaw at makikita nyo kami dyan. Sumagot sa security questions para kayo ay makapasok sa secret group na yan ng mga Ka-Okra. Yes. Yeah. If you like this episode, pakinaman, i-share nyo at itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi, that's SILLYGANG sa Gabi, at i-rate ng 5 stars ang podcast na ito. At i-follow nyo kami dito sa Spotify or sa Facebook or sa YouTube kung nasa naman kayo. Bumili na rin ng merch sa siligangpodcast.com. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGANG@gmail.com. You have reached the end of episode 196. 4 episodes na lang at 200 eps na tayo. So thank you so much for listening and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye guys! Bye! This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians.
These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.